Nawawalan na ng suporta si Putin mula sa mga kaalyado ng Russia. Malapit nang bumagsak ang bansa. Unti-unti nang nawawala ang pundasyon ng ekonomiya ng Russia. Nagpatupad ang United States ng mahigpit na parusa sa Rosneft at Lukoil, dalawang malaking kumpanyang langis sa Russia, na nagresulta sa blockade ng lahat ng pagbili mula sa Russia. Nagulat si Putin nang malaman niyang pati mga tinatawag niyang kaibigan ay sumusuko na sa kanyang ekonomiya. Nakakatakot ang reaksyon ng pinakamalalaking mamimili ng Russia. Agad na binawasan ng Indian refinery ang kanilang mga binibili. At sinuspinde ng China ang lahat ng seaborne imports. Mahigit 80% ng mga inaangkat na langis ng Russia ay nanganganib na ngayon. Isa itong bangungot sa pananalapi at ito mismo ang dahilan kung bakit may ilang politiko sa Russia na tinatawag na deklarasyon ng digmaan ang mga parusa, pero tinatawag ito ng mga mamamayan ng Russia ng ibang pangalan. Ang pagbabalik ng pagbagsak ng Soviet. Pakinggan mo mismo. May parang pagbagsak ng gasolina. May total na pagbagsak, walang gasolina kahit saan. Na-check ko na ang 5 istasyon. Akala ko kailangan ko nang maglakad. Ito ang gasolina palabas ng lungsod sa kabila ng kalsada. Nakapaghanap din ako ng gasolina palabas ng bayan pero walang 72 octane. May mga lugar na kupon lang ang kailangan para makabili. Ano to, Unyong Soviet? Ano ang Unyong Soviet? O ano yun? Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit binabawi ng India at China ang kanilang pangako. Pero para maintindihan kung gaano talaga kasama ang lahat ng ito, kailangan nating tingnan kung ano ang nangyayari sa loob ng Rusya. Ngayon, sigurado akong karamihan sa inyo ay nakita na ito. Ngunit ang Rusya ay nahaharap sa dalawang parusa. Isa mula sa kanluran at isa mula sa Ukranya. Paano ko ba ito masasabi ng maayos? Kasi ang mga parusa ng Ukranya ay hindi lang nagpapapigil ng mga ari-arian ng Rusya. Pinapalambot pa nila ito. Kahapon, inanunsyo ng Ministry ng Enerhiya ng Rusya na isinara nila ang isa pang refinery dahil sa di inaasahang inspeksyon ng drone ng Ukranya. Tingnan mo ito. Ang mga tarantadong tumama, mga tarantadong phantom. Ngayon, kung isa kang politiko sa Rusya na nanonood ng video na ito, tingnan mo na lang ang magandang bahagi. At least tumataas ang bilang ng mga empleyadong bumbero sa Rusya. Sa kasamaang palad, hindi natin masasabi ang parehong bagay tungkol sa mga exporter ng Rusya dahil malaki ang tinamaan sila ngayon. Mukhang hindi magsasama sina India at China kay Putin para labanan ang mga parusa ng Amerika. Nagpasya na silang umatras kung alam mo ang ibig kong sabihin. At ito ay talagang malaking dagok para sa ekonomiya. Ito ang dahilan kaya tinawag ni Medvedev itong deklarasyon ng digmaan para maintindihan bakit niya sinabi iyon. Tingnan ang mga pahayag mula sa India at China. Magsisimula tayo sa China dahil umaangkat sila ng halos 47% ng langis ng Russia. Sabi ng Reuters, tumigil ang mga pangunahing kumpanya ng langis ng China sa pagbili ng langis mula Russia dahil sa mga parusa. Mas komplikado ito ngayon dahil hindi lahat ng pag-aangkat ng langis ay sinuspinde ng China. Sinususpinde lang nila ang mga inaangkat sa pamamagitan ng dagat, yung mga kinukuha nila gamit ang mga barko at sasakyang pandagat. Ngayon, wala tayong eksaktong datos kung gaano karami ang inaangkat nila mula sa pipeline at mula sa dagat. Dahil China at Rusya yan. Hindi sila mahilig sa transparency. Pero base sa mga tansya na meron tayo, halos 80 hanggang 70% ng mga inaangkat ng China ay galing sa Rusya. Ang mga inaangkat na langis, para maging tiyak, ay yaong mga dinadala sa pamamagitan ng dagat. Kung ititigil na lahat iyon ngayon, malaking dagok ito sa Rusya na nag-e-export ng milyon-milyong bariles araw-araw. Si Putin ay mahihirapan na ring magpasweldo sa kanyang mga sundalo. Pero hindi lang doon nagtatapos ang mga problema. Alam mo, ang China ang pinakamalaking mamimili. Pero ang pangalawang pinakamalaking mamimili ay ang India. Bumibili ang India ng halos 37% ng langis mula sa Rusya. Ito ang sabi ng mga refinery sa India. Ayon sa Bloomberg, sinasabi ng mga refinery sa India na babagsak ang daloy ng langis mula sa Rusya dahil sa mga parusa ng United States. Mas maswerte tayo ngayon dahil mas marami tayong datos mula sa India kaysa sa dalawang naunang bansa. Makikita natin ang epekto ng mga bagong parusa. Tingnan
Ang chart sa inyong screen. Mula 2023, halos 50% ng langis ng India mula Russia ay galing sa dalawang refinery na kamakailan pinatawan ng parusa ni Pangulong Trump, Rosneft at Lukoil. Noong 2025, umabot sa higit 66% ang bilang na ito. Kaya mahigit 2/3. Ngayon, hula ko, ayaw talagang makipagtransaksyon ng mga refineria sa India sa mga kumpanyang ito na may parusa. Dito ko gustong ipaliwanag ng kaunti ang pagkakaiba ng bagong at lumang mga parusa. Napag-usapan na ito sa naunang video, kaya panoorin mo iyon para sa detalye. Ang mabilisang paliwanag, ang lumang parusa ay nakatuon talaga sa price cap, kaya hindi natin inalis ang langis ng Russia sa world market. Ang sinabi lang natin, kung sino mang bansa ang gustong bumili ng langis ng Russia, kailangan nilang gawin ito sa presyong mas mababa sa itinakdang price cap. Noong una, $60 ang price cap, pero ibinaba ito sa $47 ng maraming bansa sa Europa. Parang hinahayaan natin ang Russia magmaneho sa kalsada, pero nililimitahan natin sila sa 40 milya o mas mababa. Hindi ka pwedeng lumampas doon. Pero ibang-iba ang mga bagong sanksyon sa dalawang paraan. Ito ang unang sanksyon na inihayag ni Pangulong Trump at ng kanyang administrasyon mula nang maupo sila sa pwesto. Pero ang pangalawang punto ay hindi ito price cap sanction, ito ay isang ganap na blockade. Ibig sabihin, bawal makipagtransaksyon sa kumpanyang ito. Hindi lang sa pagbili ng langis. Walang sino man ang pwedeng bumili ng langis mula sa kumpanyang ito nang hindi nanganganib sa sanctions. Pero hindi lang ito tungkol sa langis. Lahat ng kumpanya o bansa na may transaksyon sa mga bansang ito ay may parehong panganib. Ibig sabihin, hindi maaaring makipagtrabaho ang mga kumpanya ng insurance sa dalawang kumpanyang ito. Hindi rin maaaring makipagtransaksyon ang mga bangko sa kanila. At hindi rin maaaring makipagtrabaho ang mga shipping company sa kanila. Kahit anong maisip mo, hindi sila pwedeng magtrabaho sa Rosneft at Lukoil dahil haharapin din nila ang parehong parusa. At syempre, kung iisipin kung gaano kalaki ang umaasa ang ekonomiya ng India at China sa pag-export ng mga produkto sa Estados Unidos, ayaw nilang isugal iyon. Kaya pati mga pribadong kumpanya sa India, gaya ng Reliance Oil, ay nagsabing babawasan nila ang langis. Bumibili kami mula sa mga kumpanyang Ruso, particular dito sa dalawang kumpanyang ito. At malaking bagay yan dahil, gaya ng sinabi ko kanina, 48% ng langis ng Russia ay napupunta sa China, 37% ay napupunta sa India. Mahigit 80% yan. Hindi lahat ng langis ay galing sa dalawang kumpanyang pinatawan ng parusa ni Pangulong Trump, pero sila ang pinakamalalaki. Kaya malaking bahagi ng 80% na napupunta sa China at India ay dumadaan sa dalawang kumpanyang ito. At ngayon ay hindi na ito dumadaloy. Talagang malaking problema ito para kay Putin. Pero gaya ng hinala nyo, malaki ang ego ni Putin. Kaya hindi niya kailanman iuugnay ang sarili sa anumang uri ng kahinaan. Nakita na natin ito mula noong sumabog ang submarinong cord sa Russia. Pumunta siya sa press conference na iyon. At napakalaking pagkakamali iyon. Simula noon, lagi na niyang iniiwasan ang anumang kahinaan ng Russia. At iyan ang dahilan kung bakit, pagkatapos i-anunsyo ang mga parusang ito, lumabas si Putin at sinabi, "Hoy mga kaibigan, hindi naman talaga kalakihan ang epekto ng mga parusang ito." Pakinggan ninyo ang buong sinabi niya. Tungkol sa mga bagong parusa, wala namang bago rito. Oo, seryoso ang epekto nito sa atin at alam natin iyon. Mahin. At magkakaroon ito ng ilang mga kahihinatnan, pero gayon paman, hindi nito malaki ang magiging epekto sa ating kabuhayang pang-ekonomiya. Ito ay siyempre isang pagtatangkang maglagay ng presyon. Ito ay pagtatangkang bigyang presyon ang Russia. Pero walang bansang may respeto sa sarili at walang taong may respeto sa sarili ang kailanman ay nagpasya ng kahit ano sa ilalim ng presyon. Nagpapasya sila sa ilalim ng presyon. At siyempre may karapatan ng Russia na ituring ang sarili bilang kabilang sa mga bansang may respeto sa sarili. Siyempre, hindi ito isang magkaibigang kilos. Siyempre, hindi ito magkaibigang kilos laban sa Russia. Malinaw iyon. At hindi rin nito napapalakas ang relasyon ng Russia at Amerika na ngayon pa lang bumabawi. Siyempre, sa mga ganitong aksyon, sinisira ng United States Administration ang ugnayan ng Russia at Amerika. Hindi ko alam sa inyo, pero para sa akin, ang pagpasok sa ibang bansa ay hindi magiliw na kilos. Kaya siguro, dapat magmuni-muni muna si Putin bago niya tawagin ang ibang bansa na hindi magiliw. Pero buti na lang para sa ating lahat. Tinanong si Pangulong Trump ilang oras matapos magsalita si Putin.
At nakakatawa ang sagot niya. Hindi ito nakakatawa para kay Putin. Panoorin natin. Salamat. Ayon kay Pangulong Putin, hindi raw naapektuhan ang Russia ng mga parusa ng United States. Sabi niya, hindi raw seryosong maapektuhan ang ekonomiya ng Russia. Totoo ba ito? Masaya akong ganun ang nararamdaman niya. Maganda yon. Pagkalipas ng 6 na buwan, ikukwento ko sa'yo. Sige, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Laging sinasabi ni Putin na ayos lang, may dahilan ito. May mga aso siyang panlaban na nagsasalita para sa kanya. At ang mga asong panlaban na ito ay na-activate tuwing nakakaramdam ng pressure ang Russia. At iyan mismo ang nangyayari ngayon. Kung gusto mong malaman ang epekto sa ekonomiya ng Russia o Kremlin, tingnan mo lang kung nagsasalita si Medvedev. Iyan ang ginawa niya kahapon at ito ang kanyang pahayag. Sinasabi niya na ang mga parusa ay parang deklarasyon na ng digmaan. Pagkansela ni Trump ng summit sa Budapest, bagong parusa mula Estados Unidos, ano pa? Mayroon bang ibang bagong sandata bukod sa Tomahawk? Kung may ilusyon pa ang ilang komentarista, narito na, kaaway natin ang Estados Unidos. At ang kanilang tagapamayapa ay tuluyang lumaban sa Rusya. Oo, hindi pa siya laging aktibong lumalaban sa panig ng Kyiv. Pero ito na ang kanyang labanan. Hindi na kay Biden. Siyempre, sasabihin nilang wala siyang magagawa at pinilit siya sa Kongreso. Pero hindi nito binabago ang pinakamahalagang bagay. Ang mga desisyong ito ay kilos ng digmaan laban sa Rusya. At ngayon ay hayagang pumapanig si Trump sa baliw na Europa. May magandang bagay din sa buong usaping ito tungkol sa pabago-bagong desisyon ni Trump. Pwede nang umatake gamit ang anumang sandata sa lahat ng taguan nang hindi na iniintindi ang di kilangang negosasyon para makamit ang tagumpay kung saan ito posible. Sa lupa, hindi sa mesa, winawasak ang kalaban, hindi gumagawa ng walang saysay na kasunduan. Hindi ako marunong magruso, kaya baka nalilito ako. Pero sabi ni Putin, Medvedev at ng Russian Parliament, ang nangyayari sa Ukraine ay hindi digmaan kundi isang espesyal na operasyong militar. Kahit nagkaroon ng mahigit 1 milyong casualty ang Russia, libo-libong tangke rin ang nawasak. Bumabalik na sa panahon ng Soviet ang kanilang kagamitan. Pero hindi pa rin daw yun digmaan. Sa ibang paraan, ang mga parusa ay parang deklarasyon ng digmaan. Ibig mo bang sabihin, pareho ang kahulugan ng digmaan sa Russia at dito sa atin? Siguro dahil di ako marunong ng Putines, kaya di ko maintindihan lahat nito. Pero ang mga komentong ganito ay nagpapakita ng isang bagay. At iyon ay nagiging desperado na ang Russia. Simple lang ang dahilan ng desperasyong ito. Hirap talaga ang ekonomiya. Kaya pati media ng Russia na pag-uusapan ito. May bagong survey na nagsasabing 67% ng Russian ay hindi nakikita ang solusyon sa problemang ito. Hindi nila iniisip na mapapabuti ng ekonomiya ng Russia ang kanilang buhay. Tingnan mo ito. Hindi ito mula sa akin kundi sa mga pahayagang Russian na kontrolado ng Estado. Totoo mo ito sa mga problemang pang-ekonomiya, narito ang headline. Ang paglaban sa inflasyon ay nagpapalala nito. Tinatalakay ng pahayagan ang pamumuhunan sa Russia ay mabilis na lumalala at ang karamihan ng mga sibilyang industriya ay nagpapababa ng produksyon. Halimbawa ito mula sa industriya ng sasakyan. Sinasabi dito na sa industriya ng sasakyan ang mga manggagawa ay inililipat sa 4 na araw na trabaho kada linggo. Ipinapahayag din ng pahayagan ang resulta ng isang bagong survey na nagpapakita ng kapansin-pansing pagbabago sa pananaw at inaasahan ng publiko sa Russia. Narito ang karagdagang detalye tungkol sa survey na iyon. Ayon sa pahayagan, 27% lang ng mga Ruso ang umaasang gaganda ang buhay sa bansa sa susunod na 6 hanggang 12 buwan. Noong Abril, 39% ang bilang na iyon. Commerce Sunday ay tungkol sa ekonomiya. Sa unang pahina tampok ang kwentong ito. Bumaba ang demand sa mga produktong gatas, lalo na margarina at mantikilya. Ito ay pangunahing dahil sa kapansin-pansing pagtaas ng presyo dulot ng inflasyon at ng presyur ng mga gastusin. At kita. Ngayon, tulad ng sabi ko kahapon, hindi agad magpapabagsak ng ekonomiya ng Rusya ang mga parusa. Magtiwala ka, gusto ko rin yon. Pero hindi talaga ganoon ang mundo. Ang mga parusa ay parang lubid na lalong humihigpit sa ekonomiya ng Rusya tuwing may bagong anunsyo. Hindi ibig sabihin na patay na ang ekonomiya, kundi mas mahihirapan lang itong huminga. Hindi ko inaasahan na agad susuko ang India at China sa langis ng Rusya dahil alam natin ang posibleng mangyari. Pagkatapos nito,
Tatawagan ni Putin ang mga tao sa India at China para mag-alok ng mas malaking diskwento. Kung pananalapi lang ang pag-uusapan, parehong India at China ay magko-compute ng kanilang mga numero at sasabihin nila, "Oy, kung mabibigyan mo kami ng siguro 200% o 300% na dagdag na diskwento, baka sulit ang panganib na masanksyon kami ng kanluran ng Estados Unidos." Desperado na si Putin at kailangan niya ng pera para pondohan at mapanatili ang ekonomiya ng kanyang digmaan. Kaya magbibigay siya ng mas malalaki at mas malalaking diskwento sa kanila. Pero kahit ganoon, maganda pa rin iyon dahil bumababa ang kanyang kita. Bababa rin ang kita ng Estado ng Russia mula sa bentahan ng langis. Kaya makakatulong ito. At syempre, huwag nating kalimutan, tulad ng sinabi ni House, pwedeng iwasan ni Putin ang mga parusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malaking diskwento. Pero pwedeng magpatupad ang Estados Unidos ng panibagong mga parusa anumang oras para mapigilan lahat ng butas na ginagamit niya. Ginawa na ito ng European Union kahapon sa pag-anunsyo ng bagong parusa. Ngayon, tinatarget ng European Union ang shadow fleet na gamit ni Putin sa pagpapadala ng langis sa mga customer. Ibig sabihin, kapag nakita ang isa sa mga barkong ito sa pantalan, pwedeng parusahan ang pantalan. Ibig sabihin, mas maingat na ngayon ang mga kumpanya ng pantalan sa pagpapadock ng mga barko sa kanilang lugar. Minsan, hindi na sila pinapayagang mag-dock kaya parang laro ng manok at daga ito. Sa bawat parusa, lalong tumitibay ang ekonomiya ng Russia. Iyan lang ang update ko. Kung nagustuhan ninyo ang updates, i-like at mag-subscribe sa ibaba. Kita-kits sa susunod.